silang dali namin kayo. Wala nang kinatatakutan nating mag-asawang albularyo at kurong espiritual. Mag-aasik na kami ng lakim ngayon. Lola! Lola! Apo! Mga apo! Huwag muna kayong lumabas. Baka bumalik pa yung mga aswang. Ituloy niyo ang pananahimik, Minda. Ayaw namin kayong madamay sa gulong ito. Lola! Lola, ano pong nangyari? Bakit hindi na kayo makatayo? Tsaka, tugo! Mga aswang pa yun! Lola! Lola! Gawin namin! Wala, Apo. Wala kayong kailangang gawin. Samahan niyo na lang kami ng lolo niyo sa mga huling sandali namin. Hali kayo mga apo. Lumapit kayo. Yakapin niyo si Lolo dali. Mahal na mahal ko kayo. Po! Ano? Hindi! Hindi kayo pwedeng mawala, Lola! Lola! Sino mga alaga sa amin ito? Mga bata pa po kami! Huwag niyo po kaming iwan, Lolo! Di ba kaya niyo naman po? Hindi po kayo mamamatay, di ba? Apo, kahit may kakayahan kami ng lolo niyo, may hangganan pa rin ang buhay namin at patawad kung napaaka. Pero hindi na namin kinaya, Apo. Ramdam na namin ang katapusan namin, Minda. Popoy, Cesar. Kaya ginawa namin ang lahat para hindi kayo maamoy at marinig ng mga aswang. Kahit na gumawa pa kayo ng ingay. Kaya salamat at hindi nila kayo nahanap. Tahan na, Apo. Tahan na. Naniniwala akong kaya niyo yan. Basta magtulungan lang kayong tatlo. Bilib na bilib ako sa kakayahan niyo. Magtatagumpay kayo pagdating ng araw. Minda, ikaw na ang bahala dyan sa kuya at bunso mo. Alam mo na bang ikaw ang pinakamasipag, pinakamalakas at pinakamatapang sa kanila. Iba ka sa mga bata kaya alam kong malayo ang mararating mo, Apo. Wala kaming pangambang iwanan kayo. Pero Lola, hindi kami handa. Ayoko. Pag ako kayo mamamatay, parang awan niyo na po. Huwag niyo kaming iwan. Ganun talaga, mga apo. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Basta isipin yung ginawa namin ito para sa inyo. Paalam, mga apo. At balang araw, sigurado akong susunod kayo sa yapak namin. Ang mabuhay ng malapit sa Diyos at alam kong pipiliin yung maging mabuti. Walang kahit anong halimaw ang magtatagumpay laban sa inyong tatlo. Sigurado yan. Mahal na mahal ko kayo. Lola! 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 Gising ko kayo! Gising! Lola! Hindi na raw napansin ni Lola Minda ang mga kapatid ko noong oras na yon. Nablangko ang utak, umagulgol na lamang at matagal na nalugmok dahil 10 taon pa lang pala si Lola nang mangyari yon. Nga pala, ako si Toto, apo niya, at ako na lang ang magkukwento dahil namayapa na siya. Kumbaga, ibinahagi ko lang ito bilang pag-alala sa kanya. Matanong ko lang, hindi naman sa hinihiling kong mangyari pero ano sa tingin niyo ang magagawa niyo bilang bata kung iniwan kayo ng nagpapalaki sa inyo bigla? Paki-comment naman at i-like niyo na rin ito para kay Lola. O siya, ipagpapatuloy ko na ang nangyari sa kwento makalipas ang 12 taon. Nakaya naman ng magkakapatid na mabuhay sa pamamagitan ng pagtitinda
At noong 22 na nga si Lola Minda, pumupwesto siya sa mga bangketa sa daan para magbenta ng Porcelas! Porcelas kayo dyan! Kwintas, singsing, pampaswerte. Mga suki, bili na kayo. Ate, kuya, bili na. Maganda tong pang-akit. Aba, ang akit baka mo? Eh baka naman ang bobola ka lang. Ay, hindi ho. Subok na po ito. Marami na nagkatuluyan dahil sa mga paninda ko. Biro lang. Biro lang naman. Mukhang maganda nga naman talaga yung mga gawa mo. Mano-mano mo lang bang ginawa ang mga yan? Ay, opo. At lagpas 10 taon ko na pong ginagawang mga yan. Hindi na po ako nakapag-aral dahil dyan eh. Pero ayos naman ako sa ganitong buhay. Bibili ho ba kayo? Oo. Bigyan mo ako nitong porsela sa ngayon. Alam mo kasi, kakailanganin ko talaga yan. Lalo na ngayong kailangan sa trabaho ko na kaaya-aya akong tingnan. Gaya ng sabi mo, nang aakit. Alam mo na. Ay, ganun po ba? Eh bakit hindi na lang ho kayo bumili ng bultuhan? Patatawarin ko ho kayo kung gusto nyo. Naku, wag na. Wag na. Ito na lang muna. Babalik na lang ako ulit dito para naman lagi kitang nakikita. Alam mo, maganang loob ko sa'yo. Ang bango-bango mo at ang ganda-ganda. Bata ka pa siguro, no? 22 na po. Aba, may nobyo ka na siguro, no? Naku, wala po. Wala po sa isip ko yan. Tamang-tama lang. Po, anong tamang-tama? Ibig mo sabihin, tama lang yung desisyon mo. Mosa nga palang pangalan ko. Magpapakilala na ako at sigurado namang babalikan kita palagi dito. Upisil mo na akong suki. Para kahit papano, makatulong ako sa sitwasyon mo. Salamat po, ate. Anong ate ka dyan? Nakakatanda naman yun. Ma'am na lang ang itawag mo sa akin. Para bagay naman sa forma ko. Minda po. Mamosa. So, ulitin po. Oo naman. Babalikan talaga kita. Sabi ni Lola, medyo may laman na ang sinabi ni Mosa. Misteryosa rin ang dating pero kalaunan, bumalik nga ito at mas nakilala palalo ni Lola Minda. Pati na rin ni na... Cesar? Kuya Popoy? Abay mala ah. Bumisita kayo. Akala ko may pasok kayo sa trabaho. Sinadya naming hindi sabihin sa'yo, te. Para payagan mo kami. Alam naman naming hindi ka papayag kapag nagpaalam kami sa iyo eh. Kaya sinurpresa ka na lang namin. Tutulong kami magbenta. Kumusta ba ang benta mo? Wala pang masyadong bumibili kuya eh. Kanina pa nga ako sigaw ng sigaw dito eh. Ganun ba? Mga suki, bili na kayo. Porcelas. Porcelas kayo dyan. Kwintas, pampaganda, pampagwapo. Hoy, Pogi, ganda, bili na kayo. Balik talaga to. Bili na kayo. Baka lalong walang bumili niyan eh. Dito na kayo, oh. Ang gaganda dito. Totoy naman. Diyos mio, ano ka ba? Itigil mo na nga yan. Sumasakit ang tiyan ko sa'yo eh. Pogi, ate ganda, bili na kayo dali. Cesar, ano ba? Pero mukhang gumagana ang ginagawa ni Cesar Minda. Oh, may papalapit na oh. Si Mosa yan, kuya. Yung sinasabi ko, umayos kayo ha. Bibili yan, sigurado. Mukhang nagkakasiyahan yata kayo dyan, Minda. Pwede bang makasali naman? Mamosa, binisita po kasi ako nitong mga kapatid ko. Si Kuya Popoy po, ito naman si Cesar. Bunso po namin. Aba, halata nga naman. Magagandang lalaki rin. Alam nyo, nakakabusog ko yung 3 pagmasdan. Ano yan, Minda? Anong sinasabi niya? Kaya nga ate, yan ba yung kinakwento mo? Oo, pinagbubulungan nyo ba ako? Hindi maganda yan, Hindi po, ma'am. Hindi po. Naguguluhan lang ho sila sa sinabi niyo. Biro lang, Minda. Ito naman. Hindi naman ako marunong magalit, no? At saka, gano'n naman talaga ako, di ba, Minda?
Ibig ko lang sabihin doon, Cesar, Popoy, nakakabusog kayo sa mata. Yun lang yun. Mahilig kasi ako sa mga kaaya-ayang tingnan. Masasarap. Ha? Masasarap pagmasdan. Nakakagaan ng araw. Ano ba kayo? Gulat kayong dalawa, no? Ganyan talaga yan si ma'am, palabiro. Pero suki ko yan. Ano ma'am? Ano naman ang pipiliin nyo ngayon? Bigyan mo ako nitong silver na sing-sing. Tsaka, yung birding quintas at porcelas. Bigyan mo rin ako, dali. Tigta 3 piraso ng ibalot mo. Abay, mala. Bago yata to ah. Si Mamosa, papakiw ng paninda ko. Hindi ka ba nilalagnat, ma'am? Ay, hindi. Medyo naiingdanyo lang ako. Baka swerte talaga sa'yo yung si Cesar at Popoy. Ginagalingan kasing masyado ni Cesar eh. Bolera rin po pala kayo, no? Hindi. Hindi ko rin talaga alam kung ba't ko gusto ng marami. Pero kailangan ko rin eh. At baka hindi ako makabalik. Bakit naman ho, ma'am? Sa trabaho ko, Minda. May kailangan kasi akong agapan. Kailangan ko ng maraming pampaganda at pang-akit. Basta alam mo na, kailangan kong makarami para may ipakain sa pamilya ko sa baryo. Inaasahan din nila ako eh. Sige po. Tatawaran ko naman kayo, Mamosa. Wag ko kayo mag-alala. Ayos lang. Hindi naman ito tungkol sa pera. Pero salamat sa alok mo ha. Magkano ba? Bali nasa 1,100 po lahat. Kahit 1,000 na lang, ma'am. Ay nako, hindi. Huwag niyo akong alalahanin. Ito, 1,500 o. Pang merienda nyo ng 3 yung barya. Sige na. Una na ako. Salamat sa inyo. Teka, ma'am. Grabe yun ah. May problema pero pinatago ang sukli. Hayaan niyo na. Kutob naman nating 3 na may dahilan at may tinatago siya. Salamat po, ma'am. Cesar, ang lakas ng boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Ano pa? Nainis si Lola Minda kay Lolo Cesar, lalo na't lalo pang umiigting ang pagiging misteryoso ni Mosa. Kaya naman pinauwi na niya ang dalawa. Nang matapos ng magbenta si Lola ng araw na yon, ay umuwi na ang lahat sa bahay. Doon na siya may nalaman tungkol sa anong ginagawa ni Mosa sa mga binibili. Ano? Pinamimigay niya yung mga binili niya sa ibang mga tao at sa mga bata? Yun nga eh. Anong ibig sabihin nun, te? Ano pa? Eh di halata naman nagsisinungaling siya eh. Para namang hindi nyo napansin na may tinatago yung babaeng yun. Hindi pa nakwento mo na rin, Minda? Na weirdo talaga siya nung una pa lamang. Oo, kuya. Wala namang ibang pwedeng paliwanag dyan. Sadyang misteryosa si Mosa. Ang tanong, tama bang hinala natin sa kanya? Lalo na't may mga kwento-kwento na rin kumakalat. Marami-rami na rin daw na tao ang nawala. At natagpo ang hindi mamukaan mula pa sa kabilang baryo. May ilan na ring biktima sa lugar natin. Baka totoong aswang na to. Pero kasi, nung nakaraan naman, ganyan din yung nangyari. Tapos mga kriminal lang palang hangal ang kaluluwa at tumutulig siya sa gobyerno. Ang ipinagtataka ko lang, katumbas ng mga usap-usapan, yung bilang ng araw mula nang makilala ko si Mosa. Pakiramdam ko talaga, tamang suspecha ko nung una pa lamang. Mahirap namang magsalita ng tapos, ate. Kahit na may mga kakaiba sa kanya. Paano kung sadya lang? Kailangan pa rin nating makasigurado. Tama si Cesar, Linda. Tsaka tuloy-tuloy pa naman ang plano, hindi ba? Oo naman kuya, hindi naman yun nawawala. Sa tingin ko, yung plano natin yun mismong magbubunyag ng totoo. Ang aswang na mismong magpapakilala sa kanyang sarili. Yun naman pala eh. Eh di walang dapat problemahin. Ituloy mo lang pagiging maingat. Kami rin naman, nagmamaan-maangan lagi eh. Gaya kanina. Oo, siguro naman hindi nahalata ni Mosa ang mga kinikilos natin. Basta kailangan lang natin mag-ingat lagi. Kakagatin niyang panigurado at ramdam kong malapit na yun. May ilang araw na hindi nga bumalik si Mosa pero patuloy ang pag-ingay ng mga balibalitang may aswang. Kalaunan, merong
Medyo matamlay na naglalakad papalapit sa tindahan ni Minda at ito na nga si... Mamosa! Ba? Parang tagalan yata kayong bumalik ah. May nangyari ho ba sa inyo? Wala. Wala, Minda. Medyo kailangan ko talagang kumilos para sa trabaho ko pala. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Gusto niyo po ba ng maiinom? Teka, meron po ako dito. Ayun, ma'am Purong katas ng kalamansi yan. Matamis na maasim. Inumin niyo po ito. Kalamansi! Hindi. Ilayo mo sa akin yan. Ilayo mo sa akin yan, Minda. Ano pong meron? Pasensya na. Hindi ko pala nasabi sa'yo na maselan ako sa maasim. Ay, pasensya na po. Hindi. Ayos lang. Akong dapat humingi ng pasensya dahil nasigawan kita. Ay, ewan ko. Napagod kasi talaga ako eh. Halata nga po, ma'am. Dapat nagpahinga na lang po muna kayo sa inyo. Kaysa ganyang lalabas pa kayo, bibili at magtatrabaho. Sige ka, baka mas lumala pa yung nararamdaman nyo. Hindi. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Tsaka, hindi naman ako nandito para bumili at pumasok sa trabaho. Po? Kung ganun, ma'am, bakit po pala kayo nandito? Ang sakto kasing piyesta sa amin. Kaya nakakapagpahinga ako sa baryo. Dahil iiwan ko muna yung trabaho ko rito. Yun naman pala eh. Ingat kayo, ma'am. Happy Fiesta. Gusto rin sana kitang imbitahan kasi yung mga magulang ko ang hermano at hermana. Pagkakataon mo na rin tong kumita. Kung gusto mong dalhin ang mga paninda mo doon. Aba, ma'am, wag niyo ako hinahamon. Hindi pa ako marunong humindi. Oo naman, Minda. Hindi naman ako nagbibiro. Imbitado ka talaga. Sabi niyo po yan tamang-tama. Hindi pa rin ako nakakapunta sa ibang lugar. Ito na yung pagkakataon ko makapaglakbay at kumita ng sabay. Pero ma'am, Oh, ano yun? magkakasama po kasi kami ng mga kapatid ko simula pagkabata. Kaya kung ayos lang po sa inyo, isasama ko rin sila. Hindi na talaga kami pwede maghiwa-hiwalay eh. Parang hindi ko kakayanin kung wala sila. Tapos pupunta ako sa malayong lugar. Pwede po ba, ma'am? Ay, oo naman. Wala nang problema kay na Popoy at Cesar. Inaasahan ko na rin namang sasama sila kahit na ikaw lang ang inimbita ko. Salamat po, ma'am. O siya, magkita lang tayo dito sa makalawang araw. Ganitong oras din. Dito niyo ako hintayin o kaya naman ay dito kayo maghintay. Punta kayo. Opo, pero sigurado ka, ma'am, na ayos lang kayo? Oo, ayos lang. Mawawala na rin naman ito pag nagkataon. At ikaw ang magiging lunas. Po? Sa ngayon, ikaw yung lunas ko, Minda. Kasi maganang pakiramdam ko sa'yo. Kaya nga ako nakatayo at nakalakad ng ganito. Samantalang kanina, pagkagising ko, hindi ako makabangon. Ano po bang nangyari? Ewan ko. Baka may nakain lang ako ng kung ano. Pero mauuna na muna ako Medyo mababalik na naman yung sakit eh. Ay, opo ma'am, sige po. Pahinga na po muna kayo. Sa makalawang araw na lang po ulit. Salamat po. Maagang umuwi noon si Lola Minda at masayang masaya. Pero ang totoo, hindi ito dahil sa makakabenta siya ng marami, kundi sa planong matagal na nilang hinihintay na matupad. Kaya noong saktong naroon ang mga kapatid niya, agad niyang ibinalita ang lahat. Kuya Popoy, Totoy, may kumagat na sa plano. Totoo na to. Siguradong bumalik na nga ang mga aswang. Tunay na ba yun, ate? At sino namang mga suki mo? Si Mosa, no? Siyempre, yun lang naman ang pinaghihinalaan natin sa ngayon eh. Tsaka konektado kasi siya sa mga nangyayari. At umaayon talaga sa plano natin. Bakit Paano mo nakumpirma? Hindi ba matagal naman ang may ritual yung mga kung ano-anong ibinibenta natin? Oo nga. Kasi napansin ko kamakailan. Hindi talaga siya agad gumagana. Oo, nakakapagpaakit sa mata. Kahit sa mga normal na tao lamang. Pero yung epekto ng pang-aswang, hindi basta-basta gumagana. Pero ngayon totoo na. Nanghina at nagkasakit si Mosa? Oo, kuya. Ramdam na ramdam ko kanina ang panghihina niya.
Siyempre nagmaang-maangan pa rin ako. Pero mas nahuli ko pa nung nagalit siya sa katas ng kalamansi na inabot ko sa kanya. Tsaka hinahinala naman talaga yung mga sinasabi niya. Oo naman. Amoy na rin naman talaga nung una pa lamang eh. Pero ano pang sinabi niya? Paanong kumagat sa plano? Totoy naman, ano ka ba? Para namang wala kang kaalam-alam. Medyo limot ko na kasi. Ngayon lang tayo may nakumpirma eh. Lagpas 1 dekada natin to hinintay. Kaya may ibang detalye na nawala na sa isip ko. Basta, naging matagumpay naman yung pagmamaang-maangan ko. Tsaka ninyo, paniguradong hindi tayo halata. Kaya nga inimbitahan ako makifiesta sa kanila. Tanda ko na. Pero sinabi mo namang sasama kami, no? Oo kuya, syempre naman. Hindi naman ako sasama kung wala kayo. Pero sa wakas no, mapupuntahan na natin ang lungga nila. Akala nila hindi natin alam kung anong binabalak nila sa fiesta. Sila pa ang magdadala ng sarili nilang kapahamakan. Kawawang Mosa. Ano kayang nararamdaman niya tsaka ng mga kalahi niya kapag nalamang nagdala siya ng mga mapaghiganting apo ng albularyo at gurong espiritual? Malilintikan siya, panigurado. Oh, Totoy, ba't nakatunganga ka? Hindi ka ba masaya sa balita ko? Masaya naman. Pero hindi lang mawala sa isip ko na paano kung alam din nila kung sino tayo? Paano kung may plano rin sila gaya natin, di ba? Kung ikaw ang aswang Cesar, sasadyain mo bang manghina ka at magsakripisyo para lang mapalapit sa mga albularyong kalaban mo? Pipiliin mo bang magmaang-maangan kahit alam mong may mga ritual ang binibili mo? Hindi naman, di ba? Kung sabagay ate, kung tutusin, dapat umiwas na siya kung alam niya. Pero siguro, tama naman na may plano sila. Kasi nga, inimbita tayo sa piyesta. Ang kaibahan lang, alam natin ang balak nila. Ang hindi nga nila alam, may balak din tayo. Ewan ko, pakiramdam ko, kailangan pa rin nating mag-ingat. Oo naman, Toy. Hindi naman mawawala yun sa atin. Tsaka kung kakayanin, bibilisan lang natin. Total, halos 1 dekada na rin naman tayo nag-e-ensayo. Ano pa bang hindi natin nalalaman? Kayang-kaya na nating ubusin ang mga yon. Kailan pala yung piyesta? Sa Makalawa, kuya. Sa Makalawa tayo aalis, kaya maganda na kayo. Ikaw, Cesar, ikaw nang magtago ng mga langis at tubig. Kuya, sa'yo na yung mga aklat at dahon. Sa akin naman yung mga kandila at iba pang pangontra. Pero yung mga ibinibenta ko, pag-usungan nyo na lang ha, yung kasing palusot natin. Hindi pwede mawala yon. Teka ate, hindi tayo sigurado kung sadyang si Mosa lang ang hindi alam na may pangontra ang mga binibenta natin. Siguro, dapat humanap tayo ng walang ritual para hindi sila makahalata. Ay, oo nga pala. Minda, sigurado ang hinala lang ni Mosa dahil sa mga nabiktima niya. Tama. Sinabi nga pala niya na baka dahil sa kinain niya yung sakit niya. Sige, yung walang bulong ang bibit-bitin natin. Pero yung iba, wag na wag niyong ilalabas ha. May bulong na pwede magpawala ng amoy niyan. Pero limitado lamang. Alam niyo naman yon. Oo ate. Sige na Minda, kami na muna bahala. Magpahinga ka na lamang muna. Hindi ko alam kuya kung makakapagpahinga ba talaga ako. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko eh. Ewan ko ba kung nasasabik lang ako. Kasi sa wakas, may paghihiganti na rin natin sina lolo't lola. Ang tagal natin itong hinintay eh. Pero sabi nga ni Cesar, mag-ingat pa rin tayo. Kaya kailangan mo ng pahinga. Sige na. Makalipas nga ang 2 araw, handa na ang magkakapatid. Pinaalalahanan na rin ang kanilang mga sarili na mag-ingat at magmaang-maangan hanggat kinakailangan. Naroon nga si Mosa sa tagpuan, lagpas na ng tanghali, at agad silang sumakay patungo sa pupuntahan. Ang magkakapatid umarteng nagulat sa lugar na binabaan. Ate, ito ba talaga yung lugar? Bakit parang wala namang baryo rito? Oo nga. Ang lawak-lawak ng kalsada. Tapos sa magkabilang gubat pumapagitna. Tama ba to? Hindi ko alam.
Sumusunod lang naman tayo eh. Ate Mosa, narinig mo ba yung mga tanong nila kung tama raw ba ito? Bakit daw walang katao-tao tsaka hindi halatang fiesta? Kasi naman, hindi pa naman to yung lugar namin. May lalakarin pa tayo ng mga 1 oras o 1 oras at kalahati kung magpapahinga-hinga tayo. May dadaanan kasi tayong gubat sa may gilid ng bundok. Tsaka, 1 ilog. Hindi ko ba nasabing liblib yung baryo namin? Liblib? Hala, Bakit, Cesar? Kinakabahan ka ba? Naku, tumigil ka nga. Puro katulad ko lang din naman yung mga nandun. Magugustuhan nyo yun, sigurado ako. Tayo na. Magpahinga na lang po tayo sa pwedeng pahingahan. Kasi mabigat din po itong mga gamit namin. Tsaka medyo masama pakiramdam niyo, ma'am. Di ba? Oo, ayos lang naman. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Pagkatapos ng mga kalahating oras, naisipan nilang magpahinga saglit dahil kabababa lang sa may paanan ng bundok at malapit na sila sa ilog. Samantala, may naramdaman si Mosa. Ay, teka lang. Naiihi ako. Iihi muna ako sa banda doon. Diyan muna kayo ha. Kayo lang mag-isa, ma'am? Ayaw niyo po bang samahan ko kayo? Medyo madilim na rin eh. Ano ka ba, Minda? Kabisado ko tong lugar na to. Kaya huwag kang mag-alala. Mabilis lang ako. Dito ko na lang, Minda. Umupo muna tayo dito. Kapagod eh. nasa na ba yung tubig? Painom nga muna ate. Nakalayo na siya. Pero ayos yung ginagawa niyo. Ganun lang. Ituloy niyo lang. Huwag kayong palata. Oh, ano yun? Yung amoy, yung tunog, saka yung simoy ng hangin. Isa lang ang ibig sabihin nito. May Aswang! Teka, nasa na ba yung mga pangontra? Bilis, kuhanin nyo. Toy, teka lang. Hindi ba ikaw nagsabing mag-ingat tayo? Kaya wag kang magpadalos-dalos. Hindi tayo sigurado kung sino yan. Pero mukhang papalapit na dito, oh. Oo, ate. Pasensya na. hindi kaya si Mosa yan? Malabo. Kahit na sinong aswang, hindi yan magagawa. Lalo na't may kasama siya mga tao. Palagay ko, kalahin niya lang ang nagmamanman dito. Pero baka plano na nila ito. Mag-arte na lang tayong takot. At baka yun ang gusto nilang mangyari. Pero pag nagkataon, Minda, kung mali ang iniisip mo, laalaban na tayo, ha? Oo, mahuli na kung mahuli. Oo, teka. Papalapit na siya. Umarte kayo. Hindi siya si Mosa. Sila. Dalawa sila. Aswang! 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 May aswang! Mosa, anong gagawin namin? Nasaan ka na? Tulong! Aswang! Layuan niyo kami! Parang awa niyo na! Huwag po! Wag! Tulong! Mga bata, nagkakamali kayo. Bumalik na kayo habang maaga pa. Hindi nyo alam kung anong pinapasok nyo. Binabalaan na namin kayo ngayon pa lang. Hindi normal na baryo ang pupuntahan niyo. Tumakas na kayo. Bilis! Ha? Anong sinasabi nila? Hayaan nila tayong tumakas? Sino yung mga yun? At saka yung presensya nila, magaan. Parang karaniwang tao lang. Kuya! Totoy! Naglalakad na pabalik si Mosa. Huwag niyo na munang isipin yun. Baka paka na lang nila. Umarte kayo, bilis! Aswang! 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 Mosa! Ma'am! Mabuti na lang po nandiyan na kayo. May mga aswang na nagpakita sa amin. Pero umalis na sila. Ma'am Mosa, bakit may mga aswang dito? Aswang? Aswang? Anong aswang? May aswang ba rito? Wala. Baka mga hayop lang yung nakita nyo. Marami kasing hayop na mabangis dito. Di ko pala nasabi sa inyo. Ma'am, wala namang hayop na ganun kabaho. At ganun yung tunog. Tsaka yung itsura, hindi normal eh. Mabuho, matutulis ang daliri, mahabang dila.
Basta ang pangit ng itsura. Makapangit ka naman. Wala yun. Huwag kayong mag-alala. Kasama niyo naman ako eh. Poprotektahan ko kayo. Kahit hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Pero kung meron man, maniwala na lang kayong ligtas kayo sa akin. Akong bahala sa inyo. Pero nakakatakot po talaga eh. Tapos medyo may sakit ka pa. Uwi na lang po kaya kami habang malapit ka? Anong uuwi? Hindi pwede. Walang uuwi. Tutuloy tayo. At saka, paano kung aswang talaga yung mga yun? Hindi ko kayo maliligtas kung hindi ko kayo kasama. Tayo na. Malapit naman eh. Bilisan na lang natin para hindi na kayo kabahan. Sige po. Ate, sige, sumunod na lang tayo. May asin naman akong dala pang laban eh. Hinanda ko na kasi may usap-usapan nung nakaraan eh. Kaya lagi akong may dala sa bulsa. Asin? Anong asin? Nasaan? Eto. Ay, hindi pwede. Ay, pasensya na kung napasigaw ako, pero hindi ko papayagan yan, Cesar. Hindi ko pala nasabi na, Ano yun, ma'am? may ibang kultura sa baryo namin. Kaya nga nakalayo kami sa dagat. May kasaysayan kasi kami na, basta, hindi pwedeng asin dun, Cesar. Itapon nyo na yan. Maselan sila sa ganyan. Pwede? Pasensya na ho, ma'am. Pero... Sige na, Toy. Sige na, hayaan mo na. Tayo na. Bago pa mas dumilim. Sige na, Ma'am Mosa. Pangunahan niya na. Nagpatuloy pa ang pagpapanggap ni na Lola at wala namang nangyari sa mga sumunod na oras ng kanilang paglalakbay. Maliwanag ang buwan, pero nagsindi pa rin sila ng gasera hanggang sa makarating na sa baryo ni Namosa. At doon nga ay hinarap sila ng mga magulang ni Namosa. Naandyan na pala kayo, Mosa. Mabuti naman at hindi kayo napano. Iyan na ba yung bibig? Sita. Yan yung mga bisita, mahal. Di ba, Bosa? Opo. Ito po si Minda na binibilihan ko ng mga pampaakit. Tsaka ang mga kapatid niyang sina Popoy at Cesar. Sila pala yung mga magulang ko. Si Amang Densyo at Inang Cleope. Magandang gabi po sa inyo. Wala ho palang kuryente rito, ano? Oo nga po ang dilim. Alos hindi ko na makita ang mga kabahayan eh. Malayo rin kasi. At saka malawak ang lugar. Pero mukhang piyastang-piyasta nga rito. May mga palamuti pa oh. Kaso, madilim talaga. Naku, pasensya na ha. Hindi ko rin pala nasabi sa inyo yun. Hindi rin naman kasi problema sa amin ang gilaw. Po? Bakit naman po? Nakakakita naman kami sa dilim. Ha? Ang ibig sabihin ng asawa ko nakakakita kami dahil sa buwan. At saka malamig kasi talaga rito. Kahit may araw, dahil nga palibot ng puno. Kaya hindi problema ang kuryente. Oo, yun ang ibig kong sabihin. Pasensya na kung naguluhan kayo. Ayos lang po. Ngayon, alam na po namin kung saan nagmana si ma'am. Shh, Minda. Nakakahiya. Pero, hindi ko ba nakakatakot? Kasi kanina Anong nangyari? May dalawa kasing aswang na nagpakita sa amin Pero, umalis din ka agad. Hindi kami inatake, pero nakakatakot pa rin po. Baka dito sila pumunta. Kaya nga, paano kung nasundan pala nila tayo? 2 aswang. Nalintikan. Sinong Di ba, tay, nay? Sinong maniniwala na may aswang dito? Hindi ba wala naman? Oo. Ay, huwag niyo nang pansinin yun. Dati pa Po, ano ho ba talaga? wala talaga. Basta, wala yun, Minda, Cesar, Popoy. Huwag niyo nang isipin yon kasi nandito naman tayo sa baryo. Oo nga, hindi naman namin kayo paalisin dito. Nang wala kayong kasama, nang hindi kayo ligtas kamo. Teka, kanina ko pa ho iniisip pero parang pamilyar talaga yung boses yung dalawa.
Nagkita na ho ba tayo? Medyo pamilyar eh. Matagal na kaming hindi bumibisita sa mga bayan. Oo nga. Kahit sa mga karatig lang na baryo, ay bihira lang. Sa bayanan, pagkakatanda ko, lagpas 1 dekada na yata. Lagpas 1 dekada? Bakit? May problema ba doon? Oh, wala naman po. Wala. May naalala lang din. Pero Minda, baka na malikmata ka lang. Kami na kasi nagtatrabaho para kina Inang at Amang. Simula nung mga bata pa kami. Pumirmi na lang sila rito para pamunuan ng baryo namin eh. Kayo po palang namumuno rito? Oo. Kaya marami rin kaming inihanda para sa piyesta. Kasama kayo. Sabi lang. Kaya dadagdagan namin. Huwag kayong mahiya, ha? Hindi naman po, pero... Kailan po bang handaan? Bukas na ho ba? Para maitayo ko na rin po sana yung pagtitindahan ko. Sa isang araw pa. Nakaayon kasi kami sa kung kailan maliwanag ang buwan. Ngayon naman, maliwanag lang dahil wala pang masyadong ulap. Sa isang araw pang tansya namin. Huwag na muna kayong mag-abala. Magpahinga na muna kayo. Ikaw din, Mosa. Yung sakit mo, ipahinga mo na yan. Pero samahan mo muna sina Minda sa tutuluyan nila. Opo, Amang. Halika na, Minda. Popoy, Cesar. Bago ko nga pala makalimutan, para hindi rin kayo mabigla, sa kultura kasi namin dito, kapag may bumibisita, ihihiwalay ang tutuluyan ng lalaki sa babae. Huh? Bakit naman? Sagrado kasi para sa amin ng mga berhen. Yung mga babaeng katulad ni Minda. Kahit na magkapatid kami? Oo. Pasensya na. Pero magkalapit lang naman yung kwarto. Kaya pwede nyo naman puntan si Minda. Ayos lang ba yon? Opo ma'am, ayos lang. Mosa na lang yung gitawag nyo sa akin dito. Hindi sanay yung mga taga-baryo ko sa tawag ng ganyan. Sige Mosa, ayos lang. Ganon din naman kami sa bahay. Salamat. Sige. Salamat din. Pahinga na kayo. Ikaw ang magpahinga. Malala na yung kalagayan mo eh. Sige na. Ituro mo na lang sa amin at kami nang bahala. Hindi. Ihahatid ko na kayo. Sige. Malapit naman eh. Parang nag-uusap sa isip ang tatlo sa mga nangyayari. At nang makapag-ayos ng gamit, pinag-usapan na nila ng harapan kung ano ba talaga ang nangyari noong araw na yon. Dito muna kami, Tia. Hindi naman masama yun kung magtitigil lang dito ng saglit. Oo. May mga kailangan din tayong pag-usapan. Pero sa wakas, makakahinga na tayo ng maluwag. Hindi na kailangan magpanggap. Si Mosa, si Dencio at si Cleofe. Bakit eh? Ba't ka natatawa? Kasi naman, halatang halata sila nung hinihuli natin. Grabe nga yung connection sa mga utak natin eh. Oo naman. Sinubok na ng panahon kumbaga. Yung sa asin, yung sa mga patutsada nilang may ibig sabihin. Akala mo hindi nakahalata eh, no? Tapos ito pang paghihiwalay. Akala siguro nila, magpapatinag tayo sa ganito. Alam na ikaw ang unang balak biktimahin. Halata naman sa mga sinasabi nila eh. Gusto kasi nila tayo takutin. Kasi yung pusong di lumalaban, yan ang masarap para sa kanila. Kaya arte pa rin ako kapag nagtangka silang umatake. Yung una naman sa plano nila, palagay ko panakot lang yon. Teka, isa pa pala. Ano yun? Yung sinabi kong pamilyar sila, hindi yun pagpapanggap o biro ha. Noong una pa lang alam ko na, mabuti nga napigilan ko yung sarili ko eh. Ano ate? Na yung Dencio at Cleofe na yon, sila ang sala rin sa pagpatay kina lolo at lola. Kinumpirma nila mismo yon sa sinabi nilang higit 1 dekada na silang hindi nakakabisita sa lugar natin. Tama nga yun, no? Di kung ganon, sakto na tong plano natin. Kailangan na natin silang paslangin ngayon o bukas. Basta sa lalong madaling panahon. Pero kung ganon, medyo delikado rin kasi. Alam nating hindi basta-bastang aswang mga yan. At saka, yung kaninang dalawang nagpakita, hindi ba? Hindi rin natin alam kung sino ang mga yon.
Oo nga pala. Pero malabong si Dencio, Cleope o si Mosa yung mga yun. Ibang aswang sila eh. At ano naman kaya yung tinutukoy nilang pagtakas? Kaya nga eh. Medyo duda rin ako dun eh. Siguro padalan din siya o ano. Basta, magpatuloy na lang tayo sa plano. Bago pa magkalimutan. At yun na nga napag-usapan, kailangan nyo nang simulan ng pagsilip. Alam naman nating mag-iisip at magpaplano ang mga yan. Lalo na't malapit ng fiesta. Pero paano nga kung umatake sila rito? Pupunta rin naman agad kayo eh. Dahil malalaman nyo kung paalis na sila. Tsaka akong bahala. Magmamaang-maangan lang ako. Hindi pa naman ako papaslangin ng mga yan eh. Salungat yun sa oras ng pinakamaliwanag na buwan. Sigurado ka, Minda? Ha? Kung ganun di magsisimula na kami ngayon ni Cesar. Babalikan ka na lang namin pag nagkataon. Pero mag-iingat ka rito, ha? Oo naman, ako pa ba? Para namang wala kang tiwala sa akin, kuya. Kayong mag-ingat, kasi kayong malapit sa kanila. Basta, kung sapat na yung impormasyon, ayos na yon. Huwag lang kayo magpahalata. Ate naman, hindi kami kasing lakas mo sa mga ritual. Pero marami rin naman kaming alam. Hindi kami mapapahamak dito. Pangako yan sa'yo. O siya, sige na. Mag-aayos muna ako rito habang hindi pa dumadating ang hinihintay nating mangyari sa plano. Mag-iingat kayo ha, Kuya Popoy, Cesar. Bumalik kayo ng buo. Oo, kami kami- bahala. Sandaling naglakad ng marahan sina Lolo Popoy at Lolo Cesar habang suot-suot ang bertud na magpapatahimik sa galaw nila at magpapawala sa kanilang amoy. Kaya walang sino mang aswang ang nakakapansin sa kanila. Hanggang sa dumating na sila sa bahay ni Mosa, mas lalo silang naging maingat at hindi nagpapahalata sa mga bagay-bagay. Pumuwesto sila noon sa malapit, kung saan dinig na dinig ang usapan ng pamilya ni Mosa. Mosa, sino kong batake sa kanila? Anong ibig sabihin nun? Mukhang totoo ang nakita nila. Sino yung mga yon? Wala naman kaming sinabihang mga aswang na sumalubong sa inyo. Akala ko po, plano niyo talaga yun. Hindi. Kaya nga wala kaming maisagot. Muntik na tayo dun, Dencio. Ang dali-dali mong madulas. Ikaw din pala, Mosa. Anong nangyayari sa'yo? Paano kung mabuko tayo? Sigurado ako, nawiwirduhan na yung mga yon dahil sa inyong dalawa. Mabuti na lang nalulusutan ko. Hindi yun, Nang. Oo nga, sa tingin ko, hindi naman alam. Hayaan nyo naman. Baka rin may mga napadpad lang nakalahi. Mabuti na rin yun. Panakot sa kanila. Nga pala, Mosa. Mas napapabilis yata ang panghihina mo. Sinabi ko naman sa'yong mag-ingat ka sa mga bibiktimahin mo. Hindi ko alam na. Hindi ko nga alam kung dahil talaga to dun eh. Ano pa bang pwedeng pagkunan ng sakit mong yan? May nakain ka lang ng taong may pangontra. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi mo alam na may pangontra sila? Kaya nga, wala nang may kayang gumawa ng bagay na yon. Lalo na't napatay na namin yung mag-asawang matanda. Matagal ng panahon. Kaya nga po hindi ko rin alam. Pero, sinunod ko naman po yung sinabi nyo. Nagdala ako ng berhen. At may dalawang asungot na panglaman din sa tiyan ng mga kalaay sa piyesta. Kailangan lang na matakot pa sila. Yung wala ng laban. Hayaan mo, anak. Kikilos na rin kami ng amang mo ngayong gabi. Para handang-handa na sa isang bukas. Lalo na't mukhang nakikilala pa tayo. Di na dapat sila makalabas ng buhay. Amang, para namang may makakalabas pa rito ng buhay. Puro aswang tayo rito Mukha namang walang alam yung mga yun, kundi magbenta. Namalikmata lang yun. Kaso, paano pala kung magtaka sila na sinabi nating walang aswang, pero biglang may aatake sa kanila? Madali na lang yung gawa ng paraan, Nay. Ayaw ka pa naman bumangon at maglakad Susugod ako sa kanila at ipapalabas kung tutulungan ko si Minda. Di magmumukha pa tayong mabait nun.
Pwede nga, no? Tapos pagdating mo, anak, aalis kami tapos susulpot kami sa likod mo. Parang magmukhang kasama mo kami tumulong. Tama nga. Ang galing mo dun, Mosa. Maganda yan na mawawala ang paghihinala nila sa atin. Sige, umantabay ka lang. Sisimulan na namin ng amang mo ang pananakot. Ano kaya magiging reaksyon ng nag-iisang Minda? At paano re-respondi yung mga kapatid niya? Iniisip ko pa lang, natatawa na ako. Oh! Nagkatinginan noon sina Lolo Cesar at Lolo Popoy. Pinipilit ding hindi tumawa, pero mabuti na lang at hindi sila nahalata. Salamat sa ritual. Agad din silang umalis noon papunta sa tinutuluyan para hindi magtaka ang mga aswang na aatake. At ilang minuto nga pagkarating nila sa tinutuluyan, lumapag na sa bubong ng kwarto ni Minda sina Tenso at Cleofe. Babae, hindi na kayo makakalabas ng buhay sa baryong ito. Huwag ka nang papalagpa. Malapit ng katapusan mo. Sino kayo? May aswang! Kuya! Totoy, may aswang! Kahit anong sigaw niyo, walang magagawa ang sino mang tinatawag mo. Mag-isa ka na lang sa kwartong ito. Hindi ka nila maililigtas. Sino kayo? Mosa! Aling Cleofe! Manang Densyo, tulungan niyo ako! Minda! Cesar, gumisi ka. Ang ate mo, may aswang! May mga aswang! Nasa bubong! Ala, kuya! Anong gagawin natin? Paano na si ate? Paano na? Kuya, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Talagang tinatawag mo pa talagang mga kapatid mo? Sinabi nang hindi kayo makakapagtulungan po! Sino yang Cleofe, Densyo at Mosa na sinasabi mo? Hindi kami natatakot sa kanila. Teka, may paparating na talaga. Yan na bang tagapagligtas nila? Mosa! Tulong! Ikaw ba yung tumatakbo? Mosa! Tulungan mo ang ate ko! Parang awa mo na! Ilayo mo siya sa mga aswang! Yan ba yung mga aswang na sinasabi niyo? Hoy! Umalis kayo sa baryo namin! Mabigat ang presensya ng isang yan. Sabat na! Umalis ang mga aswang! Napalis niya. May kakayahan ka ba, Mosa? Teka kuya, labas na tayo. Puntahan natin si ate. Tara! Paano mo nagawa yun, Mosa? Hindi ko alam. Basta alam ko lang na kailangan ko kayong iligtas. Hindi ako natakot, ganun. Pero takot na takot ako. Sabi nila, papatayin nila ako. Tapos hindi nila kami palalabasin ng buhay. Anong gagawin nila sa amin, Mosa? Uwi na lang kaya kami. Hindi pwede! Magdensyo. Aling Cleofe? Nandito rin ho kayo? Oo. Sinundan namin si Mosa. Siya ang unang nakarinig. Mabuting at kinaya niya kahit nanghihina siya. Pero ano bang nangyari? Hindi po namin alam eh. Narinig na lang naming umiiyak si ate. Basta, may nalaglag po sa bubong tapos binalaan na nila ako. Akala ko talaga, katapusan ko na kung hindi dahil kay Mosa. Wala yun. Pero sino yung mga yun? Akala ko ba walang aswang dito? Hindi rin namin alam, iho. Sa totoo lang, ngayon lang nangyari yan sa baryo namin. Siguro nga, nasundan kayo nung una pa lamang. May narinig din kasi ako dati na kwentong matanda tungkol sa mga aswang gubat. Baka sila yon, pero matagal na yun eh. Pero mas lalong hindi kayo pwedeng umuwi pagkatapos nito. Oo nga, lalo na't bisita namin kayo.
Kailangan muna nating malaman kung ano at sino ba talaga yung mga yon. Hindi kayo ligtas sa labas at wala ring makakapaghatid sa inyo dahil may sakit si Mosa. Lumito muna kayo at sisiguraduhin naming ligtas kayo. Hindi rin naman pwedeng masusugatan kayo. Po? Bakit po? Ibig niyang sabihin ayaw naming masasaktan kayo sa puder namin. Sige na, kailangan pang magpahinga ni Mosa. Hindi naman na siguro babalik ang mga aswang. Salamat. Salamat po. Salamat ulit, Mosa. Salamat po sa inyo. Walang anuman. Minda, magpahinga na rin kayo. Popoy, Cesar, bumalik na kayo sa mga kwarto nyo. Hindi pa rin kayo pwedeng magsama. Oo. Magpapahinga na rin ako, Kuya. Totoy, bukas na lang. Sige ate. Cesar, Dahil alam na ang gagawin, nagpahinga sila ng gabing yon para hindi mahalata. At hindi pa sumisikat ang araw kinabukasan nang pagkwentuhan ulit nila ang mga nangyari. Hanggang kailan ba tayo magpapanggap Sumasakit ng tiyan ko kakapigil sa pagtawa Cesar, wag mo naman masyadong lakasan ang boses mo. Hindi natin alam kung may mga tenga sila sa malapit. Lalo na't gising na ang ibang residente. Oo nga, Toy. Konting tiis na lang. Mahirap din kaya para sa akin. Pinilit ko lang kayang umiyak para lang mapaniwala sila. Galing mo nga doon Pwede ng pang telenovela. Sira. Pero hindi ba sumilip kayo? May mga nakuha ba naman kayong impormasyon? Ayun na nga, akala talaga nila sa kinain lang ni Mosa nakuha ang sakit. Pero alam ni Densyo at Cleofe ang tungkol sa ritual. Nabanggit pa nga nila si Lolo at Lola na matagal na raw nilang pinatay. Hayop talaga. Sugurin na kaya natin ngayon din. Teka. Maghunos dili ka Hindi pa tamang oras. Ang mahalaga naman hindi nila alam ang tungkol sa atin. Ngayon, mas lalong hindi na sila magtataka. Napalabas naman natin sa kanilang natakot tayo. Nagtatawa na siguro mga yon. Hindi nila alam kung ano talagang balak natin. Mukhang madali lang pala natin silang matatalo Sinwerte lang pala sila nun dahil mahina na nga ang lolo at lola. Mabuti na lang, hindi nila sinunog ang bahay. Napag-aralan natin ang lahat ng alam ni na lolo. Pero Minda, nabanggit nila yung tungkol sa mga aswang. Oo nga pala. Lumalabas na wala silang alam tungkol doon. Akala raw ni Mosa na plano yon ng mga magulang niya. Pero wala talagang alam sina Densyo at Cleofe. Sinabi lang nilang baka mga alagad nilang nakalabas. Pero yung mga aswang na yun, ba't tayo pinapatakas? Yun yung nakapagtataka Ay nako, hindi tayo dapat magpalinlang sa mga yan. Mahina man sila umalakas, basta lagi tayong handa. Lahat ng naririto ay aswang. Wala tayong ibang mapagkakatiwalaan kundi ang mga sarili lang natin. Kaya kalimutan na natin yung tungkol sa dalawang aswang na yun. Tuloy lang tayo sa plano. Kaya nga, bukas ng piyesta, ihanda na muna natin yung mga ibebenta mo Minda bilang alibay. Ihanda ko na rin yung mga gamit natin pamuksa. Ingatan mo yan, Totoy ha. Maling galaw mo lang todas tayo. Mabubunyag yung tungkol sa mga dala natin at kung ano talaga tayo. Ituloy lang natin ang pagpapanggap. Konti na lang. Nagpatuloy ang magkakapatid sa kani-kanilang mga gawain. Habang wala pa namang lumalapit sa kanilang ibang mga aswang na nagaanyong tao sa umaga. Pero ramdam nila ang bigat ng hangin kahit na maayos ang panahon. Hanggang sa biglang nakita nila ang papalapit na manong at manang. Cesar, halika. May paparating. Itago mo yung mga pangontra. Ayos na kuya. Teka, sino yung mga yan? Ba't parang hindi ko maramdamang aswang sila? Mga tao ba yan? Anong mga tao? Inasa baryo tayo ng bawal ang asin. Malamang mga aswang yan. Sige na, magpanggap lang kayo. Baka bibili lang. Mas bumibilis ang lakad nila. Hinga lang kayo Oo, wala magpapalata. Mukhang hindi sila basta-basta. Magandang umaga po. Mga dayo po kami rito.
Inimbitahan po kami ni Mosa na magbenta. May mga porselas po kami, kwinta, singsing, at marami pang iba. Bibili ho ba kayo? Hindi kami pumunta rito para bumili. Nandito kami para makipag-usap. Binalaan na namin kayo nung una pa lang, hindi ba? Ba't nagpatuloy pa rin kayo? Po? Nagkita na ho ba tayo? Mukhang walang alam ang mga ito, mahal ko. Wala na silang pag-asa. Halika na. Hindi. Kailangan nila malaman ito. Ang alin po? Sino ba kayo? Hindi po ba kayo bibili? Ang tungkol sa mga masasamang aswang. Nandito kayo sa lungga nila. Aswang? Ate, anong gagawin natin? Magpanggap ka lang. Aswang? Aswang? Kagabi nga po, may nagpakitang aswang sa amin. Papatayin daw po kami. Mabuti na nga lang pag dumating si Mosa. May alam po ba kayo tungkol doon? Oo. Pero mali ang pagkakaintindi nyo sa kanila. Mahal, nasa palibot tayo ng mga alagad ni Densyo. Hindi tayo pwedeng makita. Lalong marinig ang sasabihin natin. Po? Anong ibig niyo sabihin? Papayag ba kayo na lumapit-lapit tayo sa tinutuluyan nyo? Po, teka. Mga sino ho ba kayo? Ba't naman namin kayo pagkakatiwalaan, Aber? Kaya nga po, baka kayo yung mga aswang eh. Hindi, Iha. Ako si Magda. Hindi kami ang mga masasabang aswang. Nandito lang kami para ulitin sa inyo ang babala. Mali kayo ng sinusundang nilalang. Maling-mali na tumapak kayo sa lugar na ito. Ako naman si Nito. At ayaw lang namin na may mapapahamak pang inosente dahil sa kanila. Kaya gusto namin kayong iligtas. Pero kung hindi nyo gusto aalis na lang kami ni Magna. Teka, Mang Dindo, Manang Magda, sige po, ano po bang sasabihin nyo? Sigurado ka ba dyan, Minda? Oo, sakyan lang natin. Hali po kayo ha, tuloy ho kayo ha. Opo po tayo. Pero ano po bang babala ang sinasabi nyo? Naging magaan ang hangin kasamang misteryosong mag-asawa. Naramdaman ito ng magkakapatid kaya nag-usap sila sa tinginan. Pero ipinagpatuloy pa rin ang pagpapanggap at nakinig lang ng matiwasay. Ganito kasi yan. Tatapatin na namin kayo. Kami yung mga aswang na nagpakita sa inyo nung una pa lang. Mga aswang? Kayo yun? Pero Pero hindi kami katulad ni Densyo, ng pamilya niya at ng mga alagad niya. Matagal na kaming tumiwalag sa lahi dahil sa kalipitan nila. Hindi ko masasabing mababait kami pero hindi kami masasamang aswang. Hindi namin kayo sasaktan. Nandito kami para ipaliwanag kung bakit dapat lumayo na kayo nung una pa lang. Dahil nga lahat ng dinadala nila mga inosenteng tao rito, binibiktima nila. Hanggang ngayon, laman pa rin ng mga tao ang kinakain nila. Pero kami, lumipat na kami sa mga hayop. Kaya naroon kami sa gubat nung mga oras na nakita nyo kami. Pero si Manang Densyo at Aling Cleofe at si Mosa, silang nagligtas sa amin nung may nananakot na aswang kagabi. Malamang napakanalang nila yon para takutin kayo. Dahil mas mainam na gamot ang pusong walang laban. May sakit si Mosa, hindi ba? Opo. Ano naman kung ganun, Manang Magda? Ang totoo, inimbitahan kayo para hiyahin sa piyesta. Katawan ng birhen ang gamot para kay Mosa. At kayo mga lalaki, pandagdag lang kayo sa ihahanda. Po? Totoo po ba yung sinasabi nyo? baka po sinisiraan nyo lang sila. Oo, galit kami sa pamumuno nila. Sawa na kami sa kalupitan nila. At napipilitan na lang sumunod dahil hindi namin sila kaya. Pero totoong sinasabi namin, wala na kaming magagawa kundi pigilan kayo. Pero mukhang huli na ang lahat. Gumagalaw na ang plano nila sa inyo. Isang gabi na lang. Tayo na, mahal. Halika na. Mukhang may paparating. Si Densyo at Cleope. Mukhang papunta na rito. Pero Mang Dindo, Manang Magda... Wala nang oras, Iha. Kung gusto niyong iligtas ang sarili niyo, puntahan niyo lang ang bahay kubo sa dulo ng daang yon. Mahal, halika na, bilis. Nag-iisa ang bahay namin doon. Bukas ng madaling araw, gagawin namin ang makakaya namin para patakasin kayo, kahit ikamatay pa namin.
Natulala ang tatlo. Pero bago pa makapag-usap, bumulaga sa kanila ang mag-asawang Denso at Cleofe. Oh, kumusta? Para namang nakakita kayo ng multo. May mali ba sa itsura ko? Ha? Eh, Palabiro talaga yung manong nyo. Ay, kumain na ba kayo? Opo. Naubos po namin kanina yung baon namin. Meron pa rin naman pong tira. Pasensya na po, nabigla lang ho kami. ganun ba? Nga pala, yung nasa labas ba yung sinasabi ni Mosa na mga paninda nyo? Magaganda nga, no? Ayos yan para bukas. Oo nga. Pero ngayon, medyo nagugol pa kami sa paghahanda. Kaya sasabihan lang muna sana namin kayo na dumito na lang muna kayo. Hindi rin makabangon si Mose. Sige po. Ayos lang ho kami rito. Ayos ba talaga kayo? Bakit parang may nakita kayong kung ano? Iniisip niyo pa rin ba yung kagabi? Hayaan niyo na yon. Kaming bahala sa inyo. Opo, sige po. O siya, sige. Diyan na lang muna kayo. Tingnan namin kung makababalik kami mamaya o baka bukas na lang tayo magkita. Sige po, Manong Densyo. Aling Cleofe, wala pong problema yun. Wala sa ayos ang tatlo pero nairaos naman nila ang sandaling yon. Pagkaalis ng mag-asawa, muling nag-usap-usap ang tatlo. Grabe yon. Mabuti na ilusot natin sa mag-asawang aswang. Hindi naman siguro sila nakalata, no? Hindi yun, te, sa tingin ko. Pero ang dapat nating pag-usapan ngayon is sina Manang Magda at Manong Dindo. Mukhang totoo ang sinasabi nila. Tama si Cesar. Wala akong nararamdamang kasamaan sa kanila. Malambot yung puso nila. Pero kasi, may hirap pa rin magtiwala sa mundong to. Sabihin natin galit nga sila kina Mosa. Natotoo nga yung sinasabi nila. Pero paano kung biglang bumalik ang kademonyohan nila, hindi ba? Eh di, hindi tayo pupunta dun bukas. Hindi rin naman tayo tatakas, Cesar. Pero para sabihin sa kanila ang totoo at makipagtulungan sa kanila, sana... Hindi, Toy. Hindi pwede. Hindi talaga tayo pwede magtiwala. Dumito na lang muna tayo at ituloy ang plano. Kung totoong mabait sila, edi dapat patunayan nila yon. Pag napatay na natin ang masasamang aswang, mamaya baka gusto lang nilang silang maghari. Sige, Minda. Iba talagang galing mo. Ikaw ang nakakuha ng pinagsamang kapangyarihan ni Lolo at Lola. Kami, parang kahati na lang. Kaya susundin ka namin. O ate, kung anong gusto mo dun kami. Salamat kuya, salamat Totoy. Salamat sa inyo. Sige na, bumalik na tayo sa paghahanda. Mabilis na natapos ang araw at nang dumating ang oras ng pamamahinga, nakalayo ulit si Minda pero iisa ang kanilang naging panaginip. Mga apo, makinig kayo. Tingin niyo ang tawag namin, Minda, Popoy, Cesar. Lolo? Lola? Lola? Kailangan niyong malaman to. Dahil alam naming naguguluhan kayo sa ngayon. Hindi niyo inaasahan na may mangyayaring ganito, ano? Ano po yon, Lola? Ang mga aswang, hindi namin nasabi sa inyo. Na hindi lahat ng aswang ay masasama. Dahil may natitira pang mabuti. Kung ano man ang pagdududang nasa utak nyo, tanggalin nyo. Pakinggan nyo ang puso nyo. Pakinggan niyo kung anong tibok niyan sa presensya ng mababait na aswang. Natandaan niyo naman yun, hindi ba? Magaan at walang bahid ng kasamaan. Totoong may mga katulad nila. Minda, ikaw ang pinakamalakas, kaya ingatan mo ang mga kapatid mo. Cesar,
Maingat ka kaya ipagpatuloy mo yan. Popoy, magaling kang sumuporta. Mahal na mahal ko kayo. Kaya hinihiling ko ang tagumpay ninyong tatlo. Salamat dahil hindi nyo kami nakalimutan. Naniniwala ako sa inyo, mga apo. Para sa akin, malalakas kayong lahat. Mas malakas pa higit sa amin ng lola nyo. Kaya ipagpatuloy nyo ang kabutihan at paglaban sa kasamaan. Alam kong magtatagumpay kayo. Lolo. Lola. Salamat. Salamat po. Mahal na mahal din po namin kayo. Salamat po. Tuluyan na lang silang nagising noon at sama-samang nag-iyakan. Matapos mahimasmasan, buo na ang loob nilang sabihan sina Magda, kaya nagtungo sila doon. Mga ihot-iha. Ano? Naisip niyo bang tumakas? Halika, sasamahan namin kayo. Dindo, mahal, nandito sila. Tayo na. Mahal. Teka. Hindi po, Manang Magda. Nagkakamali ho kayo. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Hindi ba kayo pumunta rito para humingi ng tulong? Hindi po. Ako po si Minda. Yan po si Cesar at si Kuya Popoy. Nandito po kami para ipagtapat sa inyong katotohanan at para tulungan na rin namin kayo. Anong katotohanan? Nagkukunwari lang po kaming tatlo nung una pa lamang. Plinano na namin pumunta dito dahil gusto namin magiganti. Kami ang mga apo ng pinatay na albularyo at gurong espiritual ni Nadensha at Cleofe. Nandito kami para patayin sila. Kayo? Sabi ko na nga ba, hindi kayo normal. Mga albularyo kayo. Albularyo. Hindi naman po namin kayo sasaktan. Naantig kami sa kwento nyo at napagtanto naming busilak talaga ang puso nyo. Kaya nandito po kami para sabihin ang plano naming pagpaslang sa kanila. Gagawin namin yon bago pa lumiwanag ang buwan. Magpapapain lang ako pero ang totoo, nakahanda ng mga gamit namin na pangritual at panglaban sa kanila. Pero masyado silang marami, Minda. Baka hindi kayanin. Hindi nyo na kailangang mag-alala, Mang Dindo. Oo, hindi nyo kailangan mag-alala. Lagpas isang dekada na kami nag-iinsayo. Nasa amin ang lahat ng kakayahan, kaalaman at kapangyarihan ng namayapa naming lolo at lola. Hindi nila kami matatalo, lalo na't nangihina pa si Mosa. Pero tutulong kami. Tutulong pa rin kami para masagawa mo ng maayos ang ritual, Minda. Hindi na ho kailangan. Si Cesar at Kuya Popoy naman ang aalalay sa akin. Pero kayo hong bahala. Hindi ko kayo pipigilan dahil alam kong may laban din kayong hinihintay. Basta ho mamayang gabi, bago lumiwanag ang buwan, tuloy ang plano. Magbabanggap rin muna kaming kaysa nila para hindi sila makahalata. Sa wakas, matatapos na ang kaharian nila. Sisiguraduhin kong mananalo tayo kahit ikamatay pa namin. Oo, hulog ng Panginoon ang magkakapatid na ito. Salamat sa inyo. Lumipas ang ilang oras. Muli silang nagmaang-maangan sa harap ni Nadensyo at Cleofe noong mga tanghali. Sinabihan lang silang susunduin sila ng gabi hanggang sa dumating ng hinihintay na pagkakataon kung saan maraming aswang ang sumugod. Narito na Kuya, Totoy. Lumabas na ang tunay na anyo ng mga halimaw. Magkunwari muna kayong takot hanggat hindi ako humuhudyat. Oo, te. Nakatago na sa damit ko ang mga pangontra para siguradong hindi nila tayo maamoy. Nasa akin din ang mga armas. Sugurin sila! Hulihin ang mga taong yan! Mosa! Aswang ka! Paano mo nagawa to? Kala namin hindi ka aswang. Dahil mga tanga kayo't walang alam, ikaw ang magiging lunas sa sakit ko, Minda. At kayo, Cesar, Popoy, pagsasaluhan kayo ng lahi. Saan niyo kami dadalhin? Tulong! Tulong! Yan ang tutulong sa inyo.
Dahil lahat kami aswang. Huwag na kayong magpumigas pa! Sandali silang binuhat at sabay-sabay na itinalit inilagay sa isang higaang kahoy. Pagkatapos, pinalibutan ng apoy ang paligid at si Lola ang gitnang-gitna. Tapos nagsimula ng seremonya. Sa kalagitnaan, doon na nila ginulat ang mga aswang. Anong ibig sabihin ito? Bakit nakatayo pa rin ang tatlong yun? Maliwag bang tali? At saka bakit nawala ang apoy? Anong nangyari? Sila Minda, yung itsura nila, yung amoy ng paligid, tsaka yung hangin. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi sila pangkaraniwan. May kakayahan ang mga yan. Kuya Popoy, Cesar, ngayon na, ipatikim natin sa kanila kung gaano tayo pinalakas ng isang dekada. Wow! Mga aswang! Harapin niyo ako! Uubusin namin kayo! Manong Tindo! Manang Magda! Ngayon na! Sugo! Tapos na ang kaharian mo, Densyo! Mga traidor! Mga alagad! Sugurin niyo sila! Magkakamali kayo ng kinalaban, Mindo! Kayong nagkakamali! Matagal na namin kayong nililinang! Siyang dahilan ng sakit ko. Ang mga ibinibente niya. Pero hindi ko naamoy ang pangontra. Ngayon lang natin naamoy ang lahat. Kaya totoong may alam sila. Mosa, tumabi ka na lang. Kami nang bahala dito. Anong laban niyo sa mga apong naghihigante? Sa paghahanda namin ng higit 10 taon? Anong laban niyo sa pinagsamang kaalaman, kapangyarihan at kakayahan ng pinakamalalakas na albularyo sa balat ng lupa? Kayo ang apo ng dalawang matandang yun? Itinaw ko sila sa atin. Patayin natin sila, Densyo. Ate, kami nang bahala. Isagawa mo na ang ritual para sa pamilya ni Namosa. Wala nang laban ng mga yan pag napatay natin ang namumuno sa kanila. Subukan niyo lang kung talagang kaya niyo. Magpipista namin kayo pagkatapos ng labanan ito. Mali ka, Densyo! Kayong pagpepiestahan namin! Nagpatuloy ang labanan at liyamadong-liyamado ang magkakapatid. Marami sa mga aswang ang humilata na. Malakas ang armas at pangontrang hawak ni na Lolo Popoy at Lolo Cesar. Samantala, nagsimula na ang pinakamalakas na ritual ni Lola Minda. Aray ka mo sa akin, Bilid! Ano to? Ina, naririndi ako. Anong tunog to? Mosa, kumapit ka! Densyo, anong gagawin natin? Masyadong malakas ang ritual. Sa pista na biga, mamatay Panginoon. Sa milid na perno, patos, tigan, sapok. Hindi ko na rin kaya. Masyadong malakas. Mosa, wala na tayong magagawa kundi makakawa. Linda, nagkamali kami. Parang awa niyo na. Hindi na namin uulitin. Hindi na mauulit. Patawarin niyo kami. Huwag niyo kami pasalangin. Hinahangaan ko ang lakas mo, bata. Buhayin mo kami. Tutulungan ka namin buhayin ang mundo. Pakiusap. Hinda, huwag mo silang pakinggan. Ituloy mo na ang pagtuksa. Isipin mo mga bibiktimahin pa nila, ate. Paslangin mo na mga yan. Patos, tigan, sapok. Naawa ba kayo sa lolo't lola ko? Hindi, di ba? Alam kong gagawa pa kayo ng masama. Eh, dapat lang sa inyo mapatay para maubos ng lahi ng masasamang aswang. Lola! Lola! Alam kong nakikita niyo kami. Naipadala na namin ang mga halimaw sa impyerno! Kasabay noon ang pagkamatay ng natitira pang masasamang aswang. Nagtagumpay ang kanilang laban at nagmukhang ang mga aswang pa ang kawawa pagdating sa magkakapatid. Nagpasalamat naman sa kanila ang mag-asawang sina Dindo at Magda.
Umuwi rin sila agad pagkatapos noon at sabay-sabay na nag-iyakan. Kalaunan, nagpatuloy lang sila sa buhay sa pagtitinda ng mga pulseras. Pero marami ang nakakakilala sa kanila, kaya marami sa baryo ang nagpapagamot sa kanila sa mga sakit na may kinalaman sa paranormal. Kaya po ang lahi namin magpahanggang ngayon ay meron pa rin mga nagpapagamot. Nagsilbi ng inspirasyon para sa amin ang kwento ni na Lola Minda, kaya ako rin ibinabahagi sa inyo. Ito kasi ang nagpapaalala sa amin kung paanong lumaban ng handa, na hindi dapat tayong matakot sa mga kampo ng kadiliman dahil may laban tayo, basta't maniwala lang ng matapang. Ito rin ang aral na nagsabing hindi pare-pareho ang lahat ng aswang, kaya dapat tayo ay makinig sa ating puso. O siya, hanggang dito na lamang po. Ako po ulit ito, si Toto, at may iiwan lang po akong tanong. Nasa linya rin po ba kayo ng mga mababait na aswang o mga manggagamot? O kahit ano pong nilalang? Maganda kasing makahanap din ng mga katulad ng lahi namin. Yun lang po. God bless sa inyong lahat at maraming salamat. May matanda kasing lumapit sa akin kanina, Tay. Nag-alok siya ng mga ganyang kanila. Ano ha? Papalaga ba? Papalaga bang matanda ka? Tanggapin mo ang aming alay. Tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Magandang araw, kwentong takip sinim. Ako po si Jaylene, 42 years old. Isang simpleng tagagawa ng mga handicrafted souvenirs dito sa Baguio. Sumulat po ako upang ibahagi ang napakadilim kong nakaraan noong nakatira pa ako sa Maynila. Isang yugto ng buhay ng pamilya ko na humantong sa napakalagim na wakas dahil lamang sa isang itim na kandila. Wala nang masasahol pa sa pwedeng maging epekto ng iligal na droga sa isang tao at sa kanyang pamilya. Sinisira kasi nito ang maayos na takbo ng isip at katwiran, lalo na kung sumasabay ito sa nakatagong sama ng loob. Subalit, ano kaya ang mangyayari kung may sumabit ding itim na espiritu? Kasabay ng paglamlam ng katinoan ng isang tao, dulot ng bawal na gamot. Yan ang ating aalamin sa kwento ng ating letter sender na si Jaylene at ng kanyang pamilya noon sa Maynila. Ating pakinggan kung anong uri ng lagim ang ibinunga ng pinaghalong sama ng loob, iligal na droga, at may sa demonyong espiritu. Dito lamang sa kwentong Takip Silim. Magandang araw, kwentong Takip Silim. Ako si Jaylene, 42 years old. Isang simpleng tagagawa ng mga handcrafted souvenirs dito sa Baguio. Sumulat po ako upang ibahagi ang napakadilim kong nakaraan noong nakatira pa ako sa Maynila. Isang yugto ng buhay ng pamilya ko na humantong sa napakalagim na wakas.
1996 ito nangyari. Noong 15 anyos pa lang po ako. Bilang panimula, sasabihin ko po sa inyong pinanganak akong lumpo. Sa pagkakaalam ko ay nagkasakit si Nanay Lagring noong pinagbubuntis pa lamang niya ako. Kaya nagkaproblema sa aking paglaki sa loob ng kanyang sinapupunan. Payat at maliit ang pangangatawan ko. Tapos mas maiksi ang kanang paa kaysa sa kaliwa. Elementarya lang din ang natapos ko dahil sa matinding kahirapan. Kaya naman, sa tulong ng aking saklay, pinilit kong makatulong sa aking mga magulang sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kandila at sampagita sa May Quiapo. Wala akong kamalay-malay na ang hanap buhay ko palang yon ang isa sa mga magiging mitsa ng pagdilim ng aming tahanan. Dito na ako. Anong pagkain? Sabog ka na naman, bata ka. Ano ba naman, Jerome? Ayusin mo na nga yung buhay mo. Nyeta naman, tataya to. Oh. Kakauwi ko lang at gutom na ako, tas yan pa yung sasalubog nyo sa akin. Tapos magtataka kung bakit ayaw umuwi. Ulol! Kuya, dahan-dahan naman sa pagsagot kay tatay. Jerome, ato, ano ba? Tama na nga yan. Oras ng pagkain nagtatalo kayo. Baka mamaya niyan bawiin pa ng Diyos sa mga biyayang binigay niya sa atin. Buti pa si nanay, nakakaintindi. Teka, ano to? Anak ng... Ito na naman. Nanay naman eh. Akala ko ba naman, anong biyaya na ng Panginoon yung sinasabi nyo? Bakit talbos na naman ang kamote to? Wala bang adobo kahit tinulang manok man lang galing sa Diyos na yan? Kuya, ano ba? Ano ba, Jerome? Sumusobra na yung bunganga mo. Pati Diyos, babastusin mo. Jerome naman, alam mo namang wala tayong pera. Pera. Oo nga naman, walang pera. Kasi walang silbi ang tatay ko at yung lumpong kapatid ko. Kakakayod-kayod, wala man lang karning maiuwi. Mga buwisit. Alis na nga. Kuya, pasensya naman po. Hindi naman kasi malakas ang kita sa pagbebenta ko sa Quiapo eh. Kaya nga, maghanap ka na ng ibang hanap buhay nang mapakinabangan ka naman. Benta mo yung sarili mo. Problema nga lang, walang papatol sa'yo kasi pangit mo. Sumusobra ka na. Pati kapatid mo gaganyanin mo. Anong klaseng kuya ka bang gago ka, ha? Yan. Diyan kayo magaling. Wala na kayong ginawa kundi pagtanggol yung paborito nyong anak. Samantalang ako, pinagtrabaho nyo sa murang edad nun. Pinilit nyong sirain yung kamusmusan ko kasi mga wala kayong kwentang mga magulang. Makaalis na nga, wala akong papala sa bahay na to. Miss Anne, halos araw-araw ganoon ang eksena kapag nasa bahay si Kuya Jerome. Parating magulo at maingay. Palagi kasing mainit ang ulo nito. Tapos madalas pang lango sa inuming nakakalasing o sa bawal na gamot. Naiisip ko nga rin ako ang dahilan kung bakit sinisira ni Kuya ang sariling buhay. Iniisip kong nagseselos o naiinggit ito sa atensyong ibinibigay ng mga magulang namin sa akin. Maaga kasi siyang nagsimulang magbanat ng buto. Nagtrabaho siya bilang barker, alalay sa construction at kahit bilang kargador sa palengke. Samantalang ako, hindi pinapakilos ng mabibigat ni nanay dahil lamang sa kapansanan ko. Ayun nga at pagtitinda lang ng kandila at sampagita ang hanap buhay ko. Ay, naalat na naman ako.
Mahirap talagang gantong di makasabay sa ibang mga naglalako ng kandila. Nauna silang makalapit sa mga tao eh. Kaya konti lang yung nakakalapit sa akin. Baka kung ano na namang sabihin ni kuya sa akin nito. Kumusta, Ineng? Magandang araw sa'yo. Ay, magandang araw din po, Lola. Bibili ho kayo? Ay, may mga dala na pala kayong kandila. Tampagkita po ba? Gusto nyo? Ay naku, Ineng. Hindi ako bibili. Lumapit ako kasi may iaalok ako sa'yo. Iaalok? Wala ho akong pera eh. Makakatulong nga dyan itong iaalok ko sa'yo. Heto mga kandila. Pandagdag sa binibenta mo. Ay Lola, wala pa po akong pera para kumuha ng dagdag na ibebenta eh. Tsaka nahihirapan nga po akong makabenta. Alam mo, Ineng, huwag mo masyadong ibinababa ang sarili mo. Gawin mong positibo ang isip mo at ang magandang buhay mismo ang lalapit sa'yo. Ano po? Eto, kunin mo na. Bibigyan kita ng 5 pakete. Meron kang 20 piso sa bawat kandilang maibebenta mo. Babalikan ko lang mamayang hapon ng kita. Depende sa kung ilan ang nabenta mo. Ayos ba yun sa'yo? Lola, hirap nga po kung makahikayat ng mga mamimili eh. Huwag kang mag-alala. May naisip akong solusyon. Ang inaalok sa akin ng kakaibang matanda ay yung mga dilaw na kandilang matataba, ngunit maiiksi. 6 na kandila bawat pakete. 5 pakete ang inabot niya, kaya 30 ganoong kandilang dilaw ang napunta sa akin. Ang buong akala ko talaga ay ipipilit lang niya sa akin ang mga kandila, pero nagulat ako nang magsindi siya ng isang light blue na kandila. Mataba rin ito at maiksi, gaya noong mga dilaw. Tapos, napakabango din kapag masindihan. Talagang takaw pansin ang amoy na pinaghalo-halong halimuyak ng iba't ibang mga bulaklak. Nilagay niya ito sa gilid ng kinauupuan ko. Ayan! Siguradong mas marami nang bibili ng kandila sa'yo. Naku Lola, wala ho akong pambayad para sa mga kandilang ganyan. Huwag kang mag-alala. Bigay ko na sa'yo yan. Ituon mo na lang ang atensyon mo sa pagbebenta. Ayos ba yan? Maraming salamat po, Lola. O siya, aalis na ako. Maghahanap ako ng ibang pwede kong alukin ng mga kandila ko. Mag-iingat ka rito, ha? Dumami nga po ang bumili ng kandila at sampagita sa akin noon. Salamat sa mabangong kandila na bigay ng kakaibang matanda. 2:00 pa nga lang ng hapon ay ubos na ang paninda ko. Pagsapit naman ng 3:00 ay bumalik na yung matanda. Todo ang pasasalamat ko sa kanya habang inaabot ko ang kita sa mga naibenta. Ninitian naman ako nito, tsaka inabot sa akin ang isang dilaw na kandila. Ganoon pa rin, maiksi ngunit mataba, gaya ng mga ibinenta ko. Sindihan ko raw sa bahay upang magkaroon ng liwanag ang aming tahanan. Bagay na agad ko ngang ginawa pag-uwi.
Ba, ibang klaseng kandila yung sinindihan mo, anak ah. Diba, di ka naman nagbebenta ng ganyan? May matanda kasing lumapit sa akin kanina, Tay. Nag-alok siya ng mga ganyang kandila. Ibenta ko raw. Tapos babalikan lang niya yung makikitain. Naubos ko namang ibenta lahat. Tapos binigyan niya ako niyang isa. Bukod pa sa akin yung tubo. Kaya pala mas malaki yung naiuwi mo ngayon kahit papaano. Pero ipunin mo lang yan, Jaylin. Huwag mong ipakita sa kuya mo para hindi niya kunin. Nay. Bala ko nga sanang pambili to ng manok para makakain tayo ng masarap. Kahit minsan lang. Huwag na, anak. May pang-ulam pa naman tayo eh. O siya. Sige na, magrosaryo na tayo. Hindi ko alam, Miss Anne, pero parang ang bigat ng pakiramdam ko habang nagdarasal kasama sina Tatay Ato at Nanay Lagring. Masaya naman ako dapat noong gabing yon kasi nga nakapag-uwi ako ng mas malaki-laking kita. Subalit, habang nagdarasal at nakatitig sa kandila, naiisip ko lahat ng problema namin sa bahay. Ang mahirap naming buhay, pati na ang pariwara kong kapatid. Naghalo ang lungkot, inis at kabiguan sa isip ko. Nakakapagtaka, kasi hindi ko naman masyadong iniisip ang mga bagay na yon sa araw-araw. Idagdag pang bahagya rin akong nahihilo at nananamlay. Palagay ko'y umiikot ang kinaroroonan naming kwarto. Doon kasi kami nagro-rosaryo sa kwarto namin mismo, ni Nanay at Tatay. Sa kalagitnaan naman ng pagdarasal namin ay napadako ang tingin ko sa altar. Nanlaki ang mga mata ko kasi kita kong naging purong itim ang nakasinding dilaw na kandila. Napakurap at ginusot-gusot ko rin ang mga mata. Nang tingnan ko ulit ito, dilaw na ang nakikita ko. Kaya naisip kong baka namalikmata lang ako. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ano ba to? Masyado yata ako inaantok ngayon ah. Medyo masama nga rin ang pakiramdam ko eh. Medyo nahihilo ko. Bakit pare-pareho yatang masama ang pakiramdam natin, Nay, Tay? Nahihilo rin po ako eh. Tapos parang nanghihina na rin. Ipahinga lang siguro natin to. Tulog na tayo. Antok na talaga ako eh. Humiga na nga po si Tatay sa kanyang banig sa lapag. Kami naman ni Nanay ay magkatabi sa papag na kawayan. Tanaw ko sa dingding ng maliit naming kwarto ang altar na may nakasinding dilaw na kandila. Iniisip ko pa rin kung namalikmata nga lang ba ako nang makita kong naging itim ang kandilang yon. Nahihilo pa rin ako noon bagamat nahirapan akong makatulog. Napakabigat kasi talaga ng pakiramdam ko habang nakahiga. Nahihirapan pa nga po akong huminga kahit pausok lang naman ang kandila ang naaamoy ko. Hanggang sa tuluyan naman akong nakatulog makalipas ang halos 1 oras. Subalit, muli na namang nagising ang diwa ko nang may maulinigan akong tila nagdarasal. Hindi ko nga lang maidilat ang mga mata ko at nahihirapan din akong maigalaw ang katawan.
Dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang aming alay. Dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang mga kaluluwang ito bilang alay. Sino yan? Sinong nandyan? Mahal naming Panginoon. Lola? Kayo po ba yan? Dinggin mo ang aming Yung matandang nag-aalok ng mga kandila. Ah! Ano ba to? Bakit hindi ako makagalaw? Bakit hindi ako makadilat man lang? Ano ba nangyayari sa akin? Nay, Tay, andyan po ba kayo? Ah! Ano ba nangyayari sa akin? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Gisingin niyo kung bangungot man to. Panginoon. Ano ba nangyari? Bangungot? Diyos ko, anong panaginip ba yun? Anak, may problema ba? Binungot ako, tatay. Bangungot? Anong klaseng bangungot? Ewan ko po ba, tay? Basta, di ako makagalaw at makadilat. Tapos may nagdarasal na parang ritual na nag-aalay o ano. Darasal. Teka, saan nga paling kandila? Bakit wala na dyan sa altar? Hala, oo nga no. Bakit madilim na at wala na dyan sa altar yung kandila? Teka anak ha, titignan ko sa labas baka kasi kinuha na naman ang kuya mong magaling. Kukuha na rin kita ng tubig. Salamat po, Tatay Ato. Pagbukas pa lang ni tatay para lumabas, ay tumanglaw na agad sa amin ang liwanag ng kandila. Sa tansya ko, nagmumula ito sa may kusina. Maliit lang ang bahay namin kaya abot ang liwanag sa loob ng kwarto. Sinarado ni tatay ang pinto, tapos ay dinig kong nagtuloy-tuloy ito papuntang kusina. Halos inasahan ko na ang mga sumunod na narinig ko. Lintik ka talagang bata ka. Ano na naman ba yung ginagawa mo dyan, Jerome? Tatay naman eh. Naman nag-happy-happy yung tao, ginugulo mo. Buisit ka talaga kahit kailan. Dito mo pa talaga naisip tirahan yung bato at itim na kandila pa yung ginamit mong hayop ka. Akin na nga yan. Akin na yan! Tatay, ano ba, mahal? Yan eh. Tsaka ano bang problema sa itim na kandila? Yan yung nakita ko nakasindi sa kwarto eh. Yan ang meron. Kaya yan ang ginamit ko. Masagot ka pa ha? Sumasagot ka pang punyeta ka? Aray ko naman. Kailan ka ba magtitino ha, Jerome? Alam mo, ikaw tao ka. Masyado kang panira. Sinisira mo simpleng kaligayahan ko. Sinisira mo buhay ko. Umapalag ka talaga ha? Akala mo hindi kita mapatulad? Umalag ka, dali. Tapusin na natin to, ano ha? Jaylin, ano na naman bang nangyayari? Nagkakasagutan na naman sina tatay at kuya, Nay. Tapos, ayan, mukhang nagkasundukan na nga. Jesus Mariosep, ano na naman kayang ginawa ng kuya mo? Kailan ba kasi magtitinuyang si kuya? Pagod na ako, Nay. Pagod na ako. Naging masalimuot ang mga sumunod na sandali, Miss Anne. Lumabas si nanay para awatin sina tatay at kuya. Ako na may pinilit ko lang na sumilip mula sa bahagyang nakabukas na pinto.
tuloy-tuloy sa pagpapambuno sina Tatay Ato at Kuya Jerome. Pilit naman silang inaawat ni Nanay pero wala siyang magawa. Iginala ko ng konti ang paningin hanggang sa matanaw ko ang nakasinding kandila sa gitna ng mesa. Nanayo ang balahibo ko kasi natanaw kong kulay itim nga ito. Gaya ng narinig ko sa usapan ni na Tatay. Bagamat sigurado akong yun din mismo ang kandilang dilaw na sinindihan ko. Kamukhang kamukha kasi yun ang nakita ko sa guni-guni habang nagro-rosaryo. Dagdag pa sa nagpakilabot sa akin ay ang usok ng kandila. Siguro hindi yun napapansin ng pamilya ko dahil nga nagkakagulo sila. Ngunit kitang-kita kong kakaiba ang kilos nito. Sumusunod ito kay Kuya Jerome. Sumusuot sa kanyang ilong at bunganga. May hiwalay na bahagi ring nagkukorteng tao. Lumulutang sa likod ni Kuya at tila akmang mananakal. Ano ha? Papalaga ba? Papalaga bang matanda ka? Buwisit kang bata ka. Talaga sasaksakin na kita kahit anak pa kitang kutong lupa ka. E di saksakin mo, ulul! Tama na, ano ba? Ato, Jerome! Pagsitigil na kayo, pakiusap! Tigil? Anong tigil, Nanay? Pagsabihan mo yung asawa mong gago! Huwag mong masigaw-sigawan yung nanay mo. Ano ba? Kuya, sa likod mo! Takbo! Ha? Sa likod ko? Ano nangyayari sa... Jerome, anak! Ano nangyayari sa'yo? Hindi ko kaya... Tulungan niyo ako. Nay! Lagring, tignan mo yung usok. Tignan mo. Napatingin sina Nanay at Tatay sa usok na sumasakal kay Kuya Jerome. Doon din ay dali-daling hinila ni Tatay si Kuya habang sinusubukang hawiin ni Nanay ang usok. Sinubukan din nilang patayin ang kandila pero ayaw talaga nitong mamatay. Hinipa nila at binuhusan ng tubig galing sa imbakang galon pero nakasindi pa rin ang apoy. Ako naman ay hindi ko na malaman kung pipilitin ko ba ang mga binti kong makalapit sa kanila. Inisip ko kasing baka makakasagapa lang ako. Hanggang sa unti-unting humantong sa sukdulan ang mga bagay-bagay. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Tulong. Tay. Bakit ganito? Ang bigat. Para akong umihilan ng ilang sako ng bigas. May pumipigil sa akin. Lumaban ka, anak! Lumaban ka! Kaya mo yan! Hindi ko na kaya. Jerome! Jerome! Jerome, gumising ka! Jerome! Jerome! Anak! Diwan niyo ako. Anak? Nawala na yung usok. Ayos ka na. Bitiwan niyo sabi mga karapata! Aray! Ano nangyayari sa'yo? Nay! Tay, pumasok na kayo rito sa kwarto, bilis! Hindi na si Kuya yan! Dali-daling bumangon si Tatay at inalalayan si Nanay. Papasok na sana sila sa kwarto ngunit biglang hinila ni Kuya Jerome si Tatay. Hinambalos ni Kuya si Tatay ng galong puno pa ng tubig. Hindi ko nga malaman kung saan galing ang lakas ni Kuya kasi napakabigat talaga ng galong yon na binuhat lang niya ng isang kamay. Yan ang dapat sa'yo. Yan ang dapat sa mga pakilamerong katulad mo. Anak, makinig ka sa akin. Huwag mo ngayaang sakupin ka ng jablong yan. Nagpapatawa ka ba?
Paano na masasakupin ng isang diablo ang isa pang naturingang demonyo sa bahay na to? Sige nga. Sunod namang binaling ni kuya ang pansin niya kay nanay. Hinila niya ang buhok nito, tsaka inuntog ang mukha sa dulo ng mesa. Wala kaming magawa ng mga magulang ko kundi magmakaawa kay Kuya Jerome. Ako naman ay nagsusumigaw ng saklolo sa mga kapitbahay. Sa kasamaang palad, walang gustong makisangkot sa gulo kasi alam naman nilang utak kriminal talaga ang kapatid ko. May tumugon lang mula sa labas na tatawag lang daw muna ng pulis. Mga pulis na alam kong matatagalan pa ng dating. Nang lingunin ko ulit ang mga magulang ko, lalo akong nahintakutan nang may hawak ng itak si Kuya Jerome. Lupaypay si nanay at tatay tapos nakangiti ang kapatid ko. Sa likod niya, may nakatayuring usok na korteng matandang babae. Jerome, tama na. Tumigil ka na. Dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang aming alay. Dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang mga kaluluwang ito bilang alay. Mahal naming Panginoon. Ang mga sumunod na tagpo ang pinakakarimari-marim na sandali ng buhay ko. Kita ko kung paanong pinagtataga ng kapatid ko ang sarili naming mga magulang. Hindi pa ito nakontento at ipinaligo pa niya ang dugo ni nanay at tatay sa buo niyang katawan. Gumuhit din siya ng kung anong simbolo sa sahig gamit ang dugong yon. Tsaka nilapag ang itim na kandila sa gitna. Ngayon, babae, ikaw naman. Kuya, tama na! Itigil mo na yan! Kuya, wag! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Kuya, maawa ka! Wag! Ano ba nangyari sa akin? Bakit ko ba ginawa to? Bakit? Kuya, Hindi. Huwag kang kapatid ko. Huwag kang mahal kong kapatid. Hindi! Kasabay ng pagsarado ng pinto ang pagkamatay ng kandila. Tuluyan itong nalusaw at nag-iwan ng itim na wax sa gitna ng simbolo sa lapag. Iyak lang ako ng iyak noon sa tabi ng mga bangkay ni nanay at tatay. Nasa ganoong ayos lang din ako ng datnan ng mga pulis. Miss Anne, nahuli po ang Kuya Jerome ko. Pero halatang wala na ito sa katinoan ng dalhin sa presinto. Kinakausap ang sarili. Humihingi ng tawad sa hangin. Ako naman ay nagpalipat-lipat ng matitirhan. Nariyang nanilbihan ako sa barangay, sa simbahan, at namasukan sa mga trabahong kaya kong gawin. Hanggang sa nakarating nga po ako rito sa Baguio. Kasalukuyang nagtatrabaho bilang tagagawa ng mga handcrafted souvenirs. Sa totoo lang po, ay hindi ko pa rin nalilimutan ang bahaging yun ng buhay ko. Hinding-hindi hanggang sa pagpanaw ko, lalo pat bumabagabag pa rin sa akin ang tanong na, ano kaya ang kandilang yun? Ano kaya ang kandilang binigay sa akin ng misteryosang matanda? At kung marami akong napagbentahan ng kandilang yun, may iba pa kayang humantong sa parehong malagim na tagpo ang buhay?
Miss Anne, tulungan ninyo po akong mapayapa ang isip ko. I-comment nyo lang po ang sa tingin nyo'y makakapagbigay linaw sa mga katanungang ito. Maraming salamat po. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Christian Sabanes, John Lawrence Borja, Arian Canoy, Vasquez Marivic, Captain Opa, Ronel Villa, Bebe Diaz, Dazzle Works, Hidi Antig, Kelivs Romero. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay JMT Channel at Ika Gao. Sabi ni JMT Channel, magandang gabi po. Pabati po. OFW from Taiwan. Hi! Lagi po akong nag-aabang sa mga kwentong binabasa nyo. Salamat po, libangan ko po ang makinig sa YT channel nyo. Gaganda po kasi ng mga episode nyo. Sabi naman ni Ika, nakakawala ng pagod ang mga story nyo. Maraming salamat po. More power po sa inyong YouTube channel. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.